Mapagpalang araw po, ano? Happy Lord's Day. Araw ng linggo po kasi ngayon, kaya Lord's Day, ano? Kasi po sa Biblia, sabi ng Diyos, ah, 5 araw sa iyo, ay 6 na araw sa iyo, tao. Yung ikapito sa akin yun, sabi ng Diyos. At pinagpala po yung araw ng ikapito. Kaya tinatawag po natin ang Lord's Day yan. Yung ikapitong araw, ano po? Kaya ang akala ng iba, especially sa ngayon pag araw ng linggo, yung ikapito, hindi na Lord's Day eh. Commercial day na po. Kasi karamihan ng negosyo, mas bukas sila pag araw ng linggo. Kasi po yung mga tao, walang pasok. Kaya, saan nga mga tao makikita mo pagka ganito? Nasa mga mall. O, di po ba? Kaya commercial day na ngayon yan. Ganyan na po ang panahon natin, ano? So, dito po tayo sa Biblia, may dala tayong Biblia, Poimen Bible, para makapagbahagi tayo ng mabuti salita ng Diyos. So, the good news, good tidings, ano man po pakaulugan nyo dyan, isa lang ang kaulugan yan, salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos po, ay malaking bagay na may ano sa buhay natin, kaugnayan. Ayan, meron kaugnayan po, ano? Sige, tignan natin yung sinabi ng ating Panginoong Yesus nang panahon siya po ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. Ito po yung kanyang sinabi na sa 1:63. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ganito po yung nakasulat. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Yun nga po sinasabi ko. May kaugnayan po tayo sa salita ng Diyos. Kasi po ito po yung life giver. Lahat ng tao may buhay. Na hanggat tumihinga po ang tao, may buhay siya. Kung may buhay ka, kailangan mo yung salita ng Diyos para masustain yung buhay mo, kaibigan. Parang cellphone lang po yan. Pag naglulubat ka, i-charge mo para magkaroon din ng power. Ganun lang po yun, ano? Pero bago tayo papalaw sa ating Bible study, tayo muna po ay hingi ng tulong sa Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito pong salita ng Diyos, ayon po kay San Pedro, meron pong biblical meaning yan. Siyempre tayo, pagka nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, sabi nga sa English, must see to it na meron tayong ebidensya. Hindi yung parang nagkukwento ka lang o halimbawa, nagyayabang ka lang, parang gano'n. Hindi po tayo kinukuha natin sa Biblia. Ang sabi po ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1:23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng bining nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So yung salita ng Diyos ay yan po yung binhi na tinutukoy ni San Pedro. Pansinin nyo, ginamit niya po yung salitang binhi, pero niliwanag niya po in the last part ng kanyang salita. O ulitin natin, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng bining nasisira. Compare, hindi nasisira. Ano yan? Salita. Hindi po talaga nasisira yan.
Mawawala na po ang lahat dito. Mundo't langit, masusunog, pero salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Okay? Kaya hindi nasisira, sabi po ni Apostol Pablo kay Pedro. Sa 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ang magandang balita o salita ng Diyos na ipinangangaral sa inyo. Sino yung sa inyo? Siyempre yung mga pinangangaralan. Anong dadalhin mo sa kanila? Salita ng Diyos or magandang balita. Marami naman pong masamang balita, pero mas maganda na yung magandang balita. Kahit hindi pa tungkol sa salita ng Diyos. O alin ang gusto nyo? Yung masamang balita na pag nabalitaan nyo, nagagalit kayo? Ano yung mga samang balita? Habang naglilimas yung tao ng tubig baha, samantalang nyo, nagkakasino sila. Hindi ba magagalit kayo? Oh, magagalit kayo. Masamang balita po yun. Baka may stress pa kayo, maaaring atakihin pa kayo. Kaya mas maganda po talaga pinakikinggan natin yung mabuting balita, especially kung patungkol pa sa salita ng Diyos. Kasi po, ang buhay ng tao, dalawa po. Meron tayong physical, meron tayong spiritual. Yung physical, nakikita natin yan. Pero yung spiritual, hindi natin nakikita. Kaya yung sabi ni Jesus kanina, yung 1:63, yung aking salita ay life giver. Sinong tinutukoy ni Jesus? Yung kaluluwa po natin. Kaya tawag po sa salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Kung paano kumakain yung physical natin, dapat kumain din ng ating katawang panluhob. Tingnan niyo po ang sabi ni San Juan. Dalawa nga pa po ang kalagayan ng tao o ang nature ng tao. Ayon po kay San Juan, ito po ang kanyang sulat. Ikalawang 1. Ito, basahin po natin ano nakalagay. Ito tingnan natin. Ito po, ikatlong 1 pala. 1. Mula sa mga pinuno, mula sa matatandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo at lubos kong minamahal. 2. Mahal kong kaibigan, idinadalang kung ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. So, meron pong tinutukoy si Juan, may katawan at meron pong spiritual. Yung spiritual pong yun, ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya kapag nakikinig po tayo ng mabuting balita o salita ng Diyos na ango sa Biblia, hindi binabaluktot ang aral Iba naman yung nang babaluktot ng aral, hindi na tama yun. Yung nakasulat mismo, yun ang pagkain ng ating kaluluwa. Kapag malusog po ang ating kaluluwa, anong ibig sabihin? Kasama pong lumulusog ang ating physical na pangangatawan. Kasama po siya. Bakit? Tignan natin ang nakalagay po sa Biblia, ayon kay San Pablo. Sa Roma, meron pong binanggit si San Pablo. Chapter 1. Ano pong sabi ni San Pablo? Sa 16. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita o salita ng Diyos, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. O ano yung salita ng Diyos? This is the power of God unto salvation. Kapangyarihan. Kaya pag lumulusog yung kaluluwa mo, at the same time, yung physical mo lumulusog.
Dahil sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos, lumulusog ang kaluluwa mo, sa iyong pananampalataya, hindi mo namamalayan yung physical mo, kung meron mga namang sakit, sabihin na natin sakit, unti-unting nalulunasan po yan. Hanggang sa mamalayan mo na makapakinig ka ng pangangaral, doon po kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, this is the power of God unto salvation. Hindi lang po yung yung physical mo, kundi yung kaligtasan mo pa. Kasi po, ng panahon na nangangaral na si San Pablo, anong sinabi ni San Pablo? Tayong mga tao po, mayroong purpose ang Diyos sa atin. Ganito po ang nakasulat naman. Tignan natin, babasahin po natin, no? Ang purpose po ng salita ni Pablo ay ganito. Unang Timoteo chapter 2, verse 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Alin yung mabuti at nakalulugod sa Diyos na tagapagligtas? Sa verse 4, tuloy natin. Ibig niyang ang lahat ng tao maligtas. So, kung inyo pong susuriin ang salita ni Pablo rito, ang gusto ng Diyos, lahat ng taong maligtas. Ibig sabihin, may tendency, may taong hindi maliligtas. Kasi kung ang lahat ng tao ligtas, wala na pangangaral. Bakit may pangangaral? Yun po ang dahilan. Yun ang dahilan. Kaya sabi ni Pablo, kung unawain niyo po ang kanyang salita rito, ay ibig niyang ang lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Paano mo malalaman yung katotohanan? Di natural, makinig ka, kaibigan. Hindi ba? Pag gusto mong malaman yung isang marites, nakikinig ka, pero wala ka naman mapapala. Pero pag salita ng Diyos, meron. Dahil sa iyong pagkikinig, yun ang magiging dahan ng kaligtasan ng buhay mo. Bakit? Ang sabi pa ni Pablo, Roma, chapter 10. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Basahin natin yung kanyang epistula. Chapter 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Dahil nakikinig ka ng katotohanan about Jesus, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Anong ibig sabihin? Nagkakaroon ka ng kaugnayan sa Diyos. Totoo po yan. Marami na po akong narinig na sabi nila, nung may sakit ako, makarinig ako pangangaral, doon nagsimula na nagbukas sa akin ang dahan ng kaligtasan. Sabi po nila, marami nagpapatotoo. Yung iba, nang lulong po ako sa hadik, lulong ako sa droga. Nung marinig ko po yung pangangaral, biglang nagliwanag sa puso ko, sabi niya. Maluwa-luwa pa siyang kinukwento. Ito na lang po alam niyo po ba yung SM, yung anak ni Lucio Tan, ni Henry C., yung junior niya? Anong sabi ni Henry C. Jr. nung araw? Yun, nasa video po yung niya kaya napanood ko rin yun Kaya lang po yung kinukwento niya. Nung araw, ang sabi ni Henry C. Jr., ako pinanganak ako mayaman, sabi niya. Mayaman ako. Ang aking advocacy sa buhay, sabi niya, wag lang akong manglamang ng aking kapwa. Yun lang, sabi niya. Yun ang kanyang paniwala. To be saved. Wag akong manlamang ng aking kapwa. Siyempre mayaman na Nasa kanya na lahat Lahat ng tao, pag araw na linggo, tingnan nyo po yung SM. Halos mapuno Ando na lahat. Kasi sabi ng matandang Henry C., yung sinimulan niyang itayo yung SM, ang gusto ko,
lahat ng gusto ng tao, meron ako. Kaya, pag pumunta ka sa SM, lahat ng gusto natin, meron po siya. Natupad yung gusto ng Yumaong Enrique Senior. Kaya sabi nung junior, basta ang alam ko, huwag akong manlamang ng aking kapwa. Sa isang pagkakataon po, nakarinig po siya ng pangangaral. Alam niyo po ba nung ang nakadali sa kanya? Ito pong mismong sinabi ng ating Panginoong Yesukristo. Dito po nagbukas ngayon ng kanyang puso. Kaya kinyong mapapansin, may mga SM Smart na mayroong nangangaral po. Meron. Pinapagamit ni Henry C. Jr. Natatandaan ko si, ano kasi pangalan, maliwat yung apelyido niya pastor yun na-interview niya si Henry C. yun Hindi ko na ano yung first name niya. Pero ngayon yung maliwat na yun, wala na po dito, nasa Amerika na yun Kasi ang huli kong balita is, nasa Amerika na siya. Sa ano po siya? FEBC. Sa may Marulas, Valenzuela. Yung Bible School dyan Meron dyan Yan. Pero ngayon, nasa Amerika na siya. Dati siyang manager sa FEBC. Si Pastor Maliwat. Okay, ito po yung nakatukom ng damdamin ni Henry C. Jr. Yung sinabi ng Panginoong Yesukristo. Tandaan nyo ang sabi ni Henry C., mayaman na ako, pinanganak akong mayaman. Ang alam ko, huwag akong manlamang ng aking kapwa. Maganda yun. Pero, hindi po pala sapat yung kanyang alam. Yung sinabi ni Jesus, yun ang nagbukas sa kanya. Ito po basahin ko. Dito sa San Marcos chapter 8, simulan po natin sa 34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang mga halagad. At sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Kaya kapag sumunod ka kay Jesus, hindi po mahalwan. Anong sabi niya? May papasanin ka Anong sabi niya rito? Cross ang ginamit dito. In literal, nakita niyo yung kasaysayan ni Jesus? Alam niyo po ba kung ilang kilo yung cross na pinasan ni Jesus? Papunta sa bundok ng Golgota? Mahirap yun Bukod sa bato-bato yung kalsada, paakyat pa. At gaano po kabigat yung cross na dala-dala ni Jesus. O ano yan? Sakripisyo. Kaya kung gusto mo sumunod kay Jesus, magsakripisyo ka. Yung sa tingin mo, puro paginabang, bitawan mo. O naalala niyo po ba yung isang pinakamayaman na nagtanong? Anong sabi niya kay Jesus? Guro, ano po ba dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Maganda ang purpose. O, alam niyo nung sagot ni Jesus? Alam mo ang sagot? Sabi ni Jesus, yung lahat ng iyong kayamanan, ipamigay mo sa mga duka. Pagkatapos bumalik ka rito at sumunod sa akin. Ano sumunod na eksena? At iniwas siya ng napakayamang binata. Isipin nyo, nagtanong siya kasi sinagot siya niya, ayaw niya magsakripisyo. Yung kayamanan niya ayaw nang ipamigay sa mga mahirap. Napaka po Kaya sabi niya, pasanin nyo ang inyong cross. Yun po yung sakripisyo. Tuloy natin. Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Ibig sabihin yung paginabang.
Yung pakinabang, itakwil mo. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. 35. Ito po yung gumulantang ko kay Henry C. Jr. 35. At sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, akala niya po kasi okay na yung, ang alam ko, wag akong manghapak ng aking kapwa eh. Yun ang kanyang parahan. Pero iba po yung sinasabi ni Jesus. Oh. Ang sino man nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa salita ng Diyos ang magkakamit nito. Ito po yung naging dahan sa kanya. Nang marinig niyo po itong 1:8:35, dito po na bago ang buhay niya ngayon. Yan. Si Mr. Endressy Jr. Isipin niyo po yan. Akala niyo sapat na po yung huwag siyang manlamang ng kapwa. Eh sa pinanganak ka ng mayaman, maglalamang ka pa ba ng iyong kapwa? Ang lagay na yan. Siyempre, hindi na. Pero hindi po yun parahan ng Diyos. Kundi ang parahan ng Diyos, yung gusto ng Diyos, yun ang sundin natin. Alala niyo pa yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, in verse 10, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Sumunod po tayo. Kung ano sinabi ng ating Panginoon, sundin na lang po natin para sa ating ikabubuti. Eh pag hindi tayo sumunod, ano po magiging consequence niyan? Ayan, naalala niyo pa ba yung, sister, yan, alam mo ba yung truth and consequence ng araw? Na ano mo ba yun nung araw, yung sa school? Yung may mga tanungan pagkatapos, truth or consequence kanila. Di ba may ganyan, ano? Dati. Wala na eh. Kapag hindi po kayo sumunod, may consequence po. Ito yung consequence, ha? Naalala ko lang kasi nung nag-aaral din po ako. Meron ko narinig ng gano'n eh. Pangulit po natin talata ng Biblia. Itong babasahin natin. 1 verse 26. Ganito po ang sabi ni Juan. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Amen. Napakaganda. Pananampalataya lang po pala para magkamit ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Pero may kasunod pa ito. Tuloy natin. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Lahat ng tao po, pag hindi tayo susunod kay Jesus, ang anak ng Diyos na buhay, yung puhot ng Diyos, yung galit ng Diyos, yun ay isa sa lahat ng tao na ayaw sumunod. Kaya dapat sunod na lang po tayo kay Jesus. Total naman eh. Anong gusto niyo? Sumunod o hindi? E dito po sa lupa, pag hindi ka sumunod sa tatay mo, hindi ka sumunod sa nanay mo, ano magagayad sila sa'yo? Di po ba ganun ang consequence? Yun ang ibig ko sabihin. Hindi mas magandang sumunod na lang po tayo. Total naman, kung susunod ka kay Jesus, sino ba si Jesus sa Biblia? Anak ng Diyos, ano pa? Tagapagligtas. Ano pa? Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan niya. O, sige, subukin mo huwag sumunod. Paano ka makakarating ng langit? Kita niyo po? Kaya sabi niya doon sa mayaman, gusto mo magkamit ng buhay? Pamigay mo ang pera mo sa mahihirap. Then bumalik ka sa akin, sumunod ka.
Yan ang hindi kaya ng mayaman na alin. Ang pagsunod, hindi niya po kaya sumunod. Bakit? Mas mahal niya yung kayamanan niya. Pero ano lang po yun. Alam niyo yung para malaman yung pananampalataya. Kung minsan kailangan gumamit po ng malalalim na mga trials para si Abraham sa Old Testament. Alam niyo nung ginamit ng Diyos, yandog mo ang iyong anak. Isipin niyo kahit isa siyang anak lang si Isaac, bahog pa si Elizabeth, binigyan sila nabiyan sila ng anak. Pagkatapos nung malaki na yung anak, ano sabi ng Diyos? Yandog mo si Isaac. Pero nagreklamo po ba si Abraham? Hindi. Tumalima siya. Yun. Kaya naging kaibigan niya ang Diyos. Pwede pala tayong maging kaibigan ng Diyos kung susunod tayo sa Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoong Diyos, sa turo mo na kami pong mga tao, dapat sumunod na lang po kami sa iyo. Kasi po, tinuruan naman kami ng aming Panginoong Yesus na panalangin, yung Ama namin. Andun po yung salitang, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, gayon din sa langit. Turuan mo po kami, Panginoong Diyos, na sumunod. Maging ang mga manonood ng video ito, magiginig, kung sakaling ang kanilang faith, hindi pa po hayo sa iyong kalooban, tanging ikaw lang po pwede magpabago. Ipuin mo po, Diyos, sa kanilang mga puso. Gayon din kami, na huwag po maging matigas ang aming puso, kundi maging malambot lang. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga manonood ng video ito, meron po akong kasama rito, baka akala nyo wala. Kasi tahimik, ano? Tahimik naman pamilya po talaga ito. Ito lang, yan lang natin para masabi kung yan ang kasama yan. Ayan o, di ba? Maganda yan. O, doon pa. Ayun. Meron akong kasama. Sige po, ano? Hanggang dito na lamang ang video natin. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.